Kung may SSS ka, may 5 updates ngayon 2026 na pwedeng makaapekto sa makukuha mong pera. At malamang may isa dyan na hindi mo pa alam. Sa mga nakaraang linggo, may iba't ibang lumalabas na balita tungkol sa SSS. May bonus daw, may tulong, may changes sa system. Pero alin ba talaga ang totoo dito? At alin ang dapat mong paghandaan? Sa video na ito, lilinawin natin ang 5 pinaka-importanteng SSS updates ngayong 2026 para alam mo kung ano ang aasahan mo at ano ang hindi. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Simulan natin sa pinaka-inaabangan ng karamihan, yung sinasabing SSS Easter bonus. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang linggo, maraming kumakalat na balita. May bonus daw ang SSS ngayong Easter. May kita mo to sa Facebook, sa TikTok, sa mga forwarded messages. At minsan, parang official pa ang dating. Kaya natural lang na maraming umaasa. Lalo na ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin, mas mabigat ang gastos at maraming naghahanap ng extra na tulong. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Hindi lahat ng kumakalat ay totoo. Ngayon, linawin natin. May Easter bonus ba talaga? Sa ngayon, wala pang confirmed na Easter bonus. Meron bang proposal? Oo, meron. May mga nagsasuggest, may mga nananawagan, may mga gustong magbigay ng additional support sa pensioners. Pero ang tanong, approve na ba ito? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa ito final, hindi pa ito sigurado, at pwedeng hindi ito mangyari. Ngayon, bakit ito importante? Bakit kailangan mong malaman ito agad? Dahil kung inaasahan mo na may darating na extra pera, nagbe-base ka sa isang bagay na wala pang kasiguraduhan. At delikado yon. Imagine mo, nagpaplano ka ng gastos, umaasa ka na may dadating na bonus, pero biglang wala pala. Anong mangyayari? Mababasag ang plano mo, magkakaroon ka ng kakulangan at posibleng mapilitan kang umutang o gumamit ng pera na hindi dapat ginagalaw. At dito nagsisimula ang mas malaking problema. Hindi mo mamamalayan, umaasa ka na pala sa isang bagay na baka lang. Kaya tandaan mo ito, ang proposal hindi pa pera, ang balita hindi pa guarantee, at ang baka hindi mo pwedeng gawing plano. Ngayon kung wala pang Easter bonus, ano ang meron? Dito na papasok yung susunod na update. At mas importante pa ito sa bonus. Ngayon, kung walang bonus, ano ang meron? Meron pero hindi ganon ka-exciting. Pension increase. Isa to sa pinaka-importanting update ng SSS ngayong 2026. Pero madalas, hindi ito naiintindihan ng buo. Kasi kapag narinig mo yung increase, automatic mong iniisip, laki agad ng dagdag. Pero sa SSS, hindi ganoon ang sistema. Ang ginagawa nila ngayon, multi-year increase program. Ibig sabihin, hindi isang bagsakan, hindi isang malaking talon, kundi paunti-unti, taon-taon. Halimbawa, kung ang pensyon mo ay 2,000 pesos, magiging 2,200. Tapos 2,420 pesos. At tuloy-tuloy pa habang tumatagal. Ngayon sa unang tingin, maganda siya. Kasi at least tumataas, hindi stagnant, hindi ka naiiwan completely. Pero ito ang tanong na mas importante. Ramdam mo ba talaga ang increase? Sa totoong buhay. Dahil habang tumataas ang pensyon mo, tumataas din ang presyo ng bilihin, tumataas ang kuryente, tumataas ang pagkain, tumataas ang pamasahe. Kaya minsan, yung dagdag na natatanggap mo, kinakain lang din ng inflation. Kaya tanungin natin ulit, maganda ba ito? Oo, pero sapat ba to para mag-level up ang buhay mo? Hindi. Dahil ang tunay na purpose ng increase na ito, hindi para payamanin ka, kundi para makasabay ka lang. Ibig sabihin, pang-adjust lang siya sa inflation, pang-stabilize, pang-survive.
Hindi siya designed para magbigay sa'yo ng financial freedom o magpataas ng lifestyle mo. At dito nagkakaroon ng maling expectation ng maraming tao. Kapag narinig nila na may increase, iniisip nila gaganda ang buhay. Pero ang totoo, babawi ka lang. Hindi ka aangat. Kaya kung umaasa ka na ang pension increase ang magpapabago ng financial situation mo, kailangan mong mag-isip ulit. Dahil ang SSS, hindi ginawa para magdala sa'yo pataas. Ginawa ito para hindi ka tuluyang bumagsak. Ngayon, kung hindi pala sapat ang increase, ano pa ang dapat mong bantayan? Dito na papasok yung susunod na update. Ang next update, ito yung maraming umaasa. Loan relief. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinaka-inaabangan ng maraming SSS members, lalo na yung may mga existing loans o yung nahihirapan magbayad dahil sa taas ng gastos ngayon. Ngayon, ano ba ang pinag-uusapan dito? Pinag-aaralan ngayon ng SSS ang posibilidad ng loan moratorium, penalty condonation, mas flexible na payment terms. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng pansamantalang pahinga sa pagbabayad, pwedeng mabawasan o patanggal ang penalties, at pwedeng gawing mas manageable ang hulog. Kung mangyayari to, malaking tulong talaga, lalo na kung may utang ka at nahihirapan kang makahabol. Maganda pakinggan, di ba? Pero ito ang catch. Hindi pa ito approved. Study stage pa lang siya ngayon. Ibig sabihin, tinitingnan pa lang kung possible, pinag-aaralan pa kung sustainable, at hindi pa final ang decision. Kaya kahit may naririnig kang magkakaroon daw ng condonation, magkakaroon daw ng relief, tandaan mo, hindi pa ito sigurado. Posible ba? Oo. Pero guaranteed na ba? Hindi. At dito nagkakamali ang maraming tao. Kapag nakarinig ng ganitong balita, ina-assume agad na mangyayari na. Kaya ang ginagawa nila, hinihintay muna nila, hindi muna sila nagbabayad, pinagpapaliban ng aksyon. Pero delikado yon. Kasi kung hindi matuloy ang proposal, lalo lang lalaki ang utang mo. Dadagdag ang penalties, mas mahihirapan kang humabol. Kaya kung may utang ka sa SSS ngayon, huwag mong ipagpaliban ang aksyon mo dahil lang sa baka. Pwede mo i-consider ang relief kung dumating, pero huwag mo itong gawing basehan ng plano mo. Kasi tandaan mo, ang baka, hindi yan strategy. Ngayon, bukod sa loans, may isa pang malaking pagbabago sa system ng SSS at ito ang susunod nating pag-uusapan. Ito ang malaking pagbabago sa SSS, digital na SSS. Isa ito sa pinakamalaking shift na ginagawa ng SSS ngayon. Hindi lang sa benefits, kundi sa paraan kung paano mo ito ina-access. Dati, para mag-verify ka, kailangan mong pumunta sa branch, pumila, maghintay, at maglaan ng buong araw minsan. Pero ngayon, nagbabago na yon. May facial authentication na para sa pensioners. Ibig sabihin, pwede ka na mag-verify gamit ang phone mo. Pwede kahit nasa bahay ka lang. At hindi mo na kailangan pumunta sa office. Para sa maraming tao, lalo na sa seniors, malaking tulong ito. Kasi hindi na nila kailangan bumiyahe. Hindi na sila mapapagod sa pila at hindi na sila mag-a-adjust ng schedule para lang mag-comply. Mas mabilis, mas convenient, at mas accessible. Ngayon tanungin natin, maganda ba ito? Oo. Sa totoo lang, ito ang direksyon ng halos lahat ng financial systems ngayon. Digital na, automated na, mas mabilis ang proseso. Pero ito ang kailangan mong tandaan. Convenience ito, hindi income. Mas madali ang proseso, pero hindi mas malaki ang makukuha mo. Ibig sabihin, kahit gaano kabilis ang system, kahit gaano ka-convenient ang access, pareho pa rin ang laman. Hindi nito pinapataas ang pensyon mo, hindi nito dinadagdagan ang benefits mo, hindi nito binabago ang financial outcome mo. Kaya kung iniisip mo na dahil mas advanced na ang SSS, mas okay na rin ang financial future mo, magkaiba yun. System improvement ito, hindi wealth improvement. At mahalagang maintindihan mo ang difference dahil maraming nalilito dito.
Akala nila kapag gumaganda ang system, gumaganda na rin ang kita. Pero sa reality, magkaiba yon. Ngayon kung local system ay stable na, paano naman ang mga nasa abroad? Dito papasok yung susunod nating update. Ngayon, para sa mga OFW, may isang importanteng update. Sa mga nakaraang buwan, maraming nangyayaring global issues, economic uncertainty, regional conflicts, changes sa trabaho at deployment. Kaya natural lang na may concern ang maraming OFW. Paano na ang SSS ko? Tuloy-tuloy pa ba ang contributions? Makaka-access pa ba ako ng benefits? Ngayon, ito ang linaw mula sa SSS. Assured ang access mo. Ibig sabihin, tuloy ang benefits access. Stable ang my.sss portal, hindi mapuputol ang system. Kahit nasa abroad ka, tuloy ang SSS mo. Ibig sabihin nito, pwede ka pa rin mag-check ng account mo, pwede ka pa rin magbayad ng contributions, pwede ka pa rin mag-avail ng benefits kung kailangan. At sa panahon ngayon, mahalaga ang stability. Kasi ang pinakaayaw mong mangyari, yung mawalan ka ng access sa system, lalo na kung doon nakabase ang future benefits mo. Kaya sa part na ito, magandang balita talaga ito para sa mga FW. Pero ito ang tanong na mas importante, sapat na ba yun? Dahil kahit stable ang access mo, kahit tuloy ang system, kahit walang interruption, hindi ibig sabihin nito sapat na ang SSS para sa future mo. Dito pumapasok ang mas malaking realization. Hindi lang dapat access ang iniisip mo, kundi outcome. Kasi kahit perfect ang system, kung maliit ang balik, kung limitado ang growth, pareho pa rin ang resulta. Kaya para sa mga OFW, oo, magandang balita na stable ang SSS, pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Dahil ang tunay na tanong, hindi kung tuloy ang SSS mo, kundi sapat na ba ito para sa future na gusto ko? Ngayon dito papasok ang pinaka-importanting bahagi ng video na ito. Ngayon kumpleto na ang updates, pero ito ang mas importante. Ang SSS hindi ginawa para payamanin ka. Ginawa ito para hindi ka tuluyang bumagsak. Safety net siya, hindi wealth engine. Kung ang plano mo sa future, SSS lang, hindi ka nagpaplano. Umaasa ka lang. Ang tunay na tanong ngayon, may sarili ka bang system? Dahil kung gusto mong umangat, hindi sapat ang umasa sa SSS. Kailangan mo ng system na nagpapalago ng pera mo, nagbibigay ng cash flow at kontrolado mo.